have these lucid dreams where I can't move. 'Cause I'm lost in the way you. Hello guys, it's me Ira and welcome back to my channel. For today's video guys, ayan, January na naman, kaya para sa aming mga business person, ito na naman yung panahon ng pag-renew ng aming mga business permit. So ayan, dito yung aking mga, yan, ang aking mga permit, kailangan ko na i-renew ngayong January. So, ngayon ko siya i-renew kasi pag last day na, sobrang dami na ng tao. Ayan, unahin ko syempre yung homeowner certificate. Yun naman yung requirement sa pagkuha ng barangay permit. Ayan. Tara guys, let's go! Mahababang araw to. Panigurado maghapon yung gagawin kong pag-renew. See guys, let's do it. Ayan, dito tayo ngayon sa homeowners. Ayan, hello guys, it's me Ira and welcome back to my channel. For today's video, ayan nga guys, we talk about business renewal. So ayan, first step natin guys, syempre, dadaan tayo sa homeowners kung saan tayo nakatira at saan yung ating business. So ayan, homeowners business safety clearance. Ayan. So ito yung requirements sa pagre-renew. Saka yung payment na 20 per month sa aming homeowners association para sa pondo ng homeowners. Homeowners clearance fee at yung annual monthly dues na nagkakahalaga ng 20 pesos per month, so total of 12 months, 240 pesos. So ano guys, yung requirements, yung dating homeowner certificate, and then yung ating annual fee na sa babayaran daw po na 20 pesos per month para sa mga improvement. Kuha ka ng homeowner, ito yung requirements para barangay clearance. Yun po ang requirements. So, ngayon po, ang halaga po ng aming certification homeowner, hindi po nagbabago. Ito po ay 100 pesos lang. Pero yung ipinakita ni ma'am, ito ay panahon pa ni dati previous administration. Po dito. So ngayon, kinoconsider naman namin ito kahit na wala silang turnover, pero ang sa amin lang, lahat dapat ay dito na sa atin kasi nga tayo yung bagong pamunuan na acknowledge po ng HLUAB. Actually, meron po kami dito mga proof of evidence kung bakit kami po yung mga nakaupo na mga homeowners ngayon. Ito po yung proof of evidence natin. So kailan ba to? February 15, nag-issue po ang HLURB ng notice doon sa previous na pamunuan na sila ay pinag-turn over ayon po sa saligang batas, no? Yung bylaws ng homeowners. But dinis-agree po nila yon, hindi po sila nag-turn over. So, pagdating po ng July 5, 2019, nag-order po ng direktiba ang HLURB sa previous board of na sila ay binigyan ng 15 days para mag-issue po ng kanilang turnover. Ito po yun. Binigyan po sila ng 15 days. But sa kabila ng pagbigay nito sa kanila, ay hindi po, binaliwala po nila itong record na ito. So, ngayon po, may bago pong administrative fine na binigay ang HLURB sa kanila, which is ipiprint ko lang po para makakita ko sa inyo. Yung ay ko, summary nung tawag nito. Kung magkano lahat yung butaw. After September 4, 2019, ito na po yung administrative fine na
inisyu ng HLURB sa dating pamunuan na nagkakahalaga po na 25,000 pesos. And running fine po yan, every day 100 pesos. So yun po ang hindi nila naiintindihan. But hindi naman po namin sila pwedeng kung sila ay ayaw mag-turnover dahil nasa kanila po yun. Basta kami ay dinara po namin ito sa legal matter. So pinag-uusapan po namin doon regarding po doon sa aming mediation. Nagkaroon po kami ng mediation na as long as na hindi sinasabi ng HLURB o ng arbitration na mali ako o mali yung ELICOM sa naganap naming election dito noong November 25, 2018, ay ako ang kikilalanin bilang Pangulo ng Homeowners Association. So, yun man, nagpapasalamat ako sa isang information na binigay ni Ma'am dahil malaking tulong po para po sa lahat ng mga taga Southville yung ganitong isang bagay na pagkakataon para maintindihan at maunawaan ng lahat kung ano po ang nangyayari dito sa amin. Regarding naman po doon sa monthly dues, butaw, ang napag-usapan po ng black leaders, ng lahat ng mga nakakaraming mamamayan ng Southville 3 na ang butaw ay pag-uusapan ng lahat, involve lahat ang nagbayad, ay invite namin sila dito before matapos itong end of January. Pag-uusapan namin lahat kung saan namin dadalhin yung aming butaw. Kung anong project ang aming gagamitin, ang aming gagawin. So, para ang lahat ay hindi na magtatanong dahil silang lahat ay alam nila kung saan namin gagamitin yung aming pondo, monthly dues. So, as of now, for the year 2019, gusto ko lang pong ibigay sa inyo itong method na ito na for the year 2019, nagkaroon po kami ng butaw collection na halagang 60,000 pesos. At ang incentive po ng mga black leaders ay 20% for that. So may natira kaming 48,000 pesos. Yung 48,000 pesos for the year 2019, pag-uusapan namin yan ngayong before end of January, magpapatawag kami ng General Assembly na lahat na nagbayad ng butaw ay pag-uusapan namin kung saan namin ito gagamitin at gagawin para sa kaalaman ng lahat. So ito ay transparency, government transparency na hindi iisipin ng mamamayan na wala silang nalalaman kung saan gagawin ng butaw. Muli, maraming salamat po sa inyo. At ito po yung sample ng aming business clearance. Ito na po ngayon, computerized na, hindi na po siya sulat-sulat. Wala na pong sulat-sulat ngayon kasi nga may computer na po kami dito sa Homeowners. Okay po, ito po yung welcome po kayo dito sa Homeowners Association. Kung may tanong po kayo, 8 to 5 p.m. Monday to Friday, open po kami. Saturday, Sunday, ay wala po kami pasok. No, ito lamang po namin ipalang idagdag sa inyo na ang homeowners po ay mayroong mga proyekto na para sa mamamayan, katulad po ng mga libreng gamot. Mayroon po kami mga gamot dito para sa mga mamamayan na gusto humingi. Libre po yan. Kung ano po ang available, may bibigay po namin. At yung meron din po kaming libreng hiram ng upuan at tent at saka lamesa. Yan po ay sa pangunguna po si Mayor, Robert Katakis at sa kanyang anak po, si Boss Aaron Katakis na malaki po ang naitulong dito sa Southville 3. Okay po, goodbye. Maraming salamat po ma'am sa iyong magandang vlog. Ipapalo ko po yan. Thank you po. Ayan, process na tayo ng aking business clearance. Hindi po. Di ba si ano ma'am? Si Tabo. Kayo yung may bigasan doon, di ba? Dulo. Ano kayo ma'am? Ay, lumitan po. Ay, kaya ano, kay Nanay Bas? Yung sunod, yung sa dulo Yung sunod po. Anak din nato, kay Nanay Bas. Yan po. Sabi ko kayo na. So, eto na po, nakuha na po natin yung ating homeowner certificate business clearance. Ayan, ang bilis lang po ng process. Take lang ng mga 5 minutes to 10 minutes. Marikukuha muna po. So, ganyan lang po ang process na to. Ang bilis lang po din. Ito naman po yung requirements para sa pagkukuha natin ng barangay business permit. Tara po, punta na naman tayo doon. Hindi pa tayo.